So, Sir Jess, continuation po part 2 ng second video. Second video po ito. So, nandito po tayo sa inner chassis. Para po matanggal tong inner chassis, tanggalin nyo lang po itong spring na to. Dahan-dahan lang po kasi pwede po itong tumalsik. So, yung knocker spring is matatanggal, pati yung knocker na. So, yun yung knocker. Ito, pinapalitan din po ito ng steel. Pero, sa ngayon, hindi pa. Matagal pong mapudpud yan. Ito po kasi yung tumatama sa magazine. Every time na puputok po yung unit, kahit anong gas pistol po, at saka kahit ano po, kahit GBBR, basta gas blowback, meron po kong tinatawag na knocker. Yung knocker na yun ang tumatama dito sa release valve ng magazine. Every time na puputok yan, pak, 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 pak. Ganun po siya. So, yan. Then, yung inner chassis para matanggal, dahan-dahan lang po sa pagtanggal. Gamit kayo ng magandang screwdriver para doon sa maliit na yun. Hindi rin po nilalagyan ng thread lock itong maliit na to. So, i-push nyo lang siya pababa. Then, saka nyo siya i-counterclockwise. Mapaikot. Yan. Para hindi po mabilog. So, dahan-dahan din po sa pagtanggal dito kasi meron din pong spring sa loob. Disconnect yung fire pin lock spring. So, ayun. Ayun yung fire pin lock spring. Ito po siya. Napakaliit. Hindi po basta-basta papalitan ito ng kung ano-anong spring lang kasi meron po siyang required na tension. Pag nagkamali po kayo sa tension, hindi po gagana yung unit. So, ayan. Ito po yung fire pin lock. So, ang material niya is zinc alloy. Kaya siya madaling masira. Kasi ito po yung nag-i-stop ng ito po yung nagre-reset dito sa knocker para hindi po mag full auto yung unit. So, fire pin lock. Ang ipapalit po natin dyan, siya nga po pala, yun po yung yung box ng mga upgrade parts na ilalagay natin sa unit nyo. Nilalagay ko po dyan para hindi po ako malito kung ano yung kan. Hindi po ako magkamali. So, ayan, yung stainless steel na fire pin lock. Pakita ko po sa inyo yung difference. So, itong mga ito sir, hindi na po babalik sa inyo to. Didiretso to sa basurahan. So, ayan, yung stainless na fire pin lock compared sa zinc alloy. So, polished din yung stainless na yan, kaya siguradong mas maganda ang performance. Of course, durability din. So, ilagay po muna natin dito yung stock ninyo. Gamitin muna natin to kasi maliit to eh. So, yan. Ilalagay ko lang po yung mga stock parts nyo sa isang lalagyan. Kasama po sa parcel na darating sa inyo later on. So, ayan. Lagay na natin yung sir, ito, wag nyong lalagyan ng grease. Wag niyo din pong lalagyan ng malapot na silicone oil or any silicone oil. Mas maganda kung free moving siya. Kasi polished naman po itong item. So, hindi po yan magi-stack up. So, ilagay na po natin yung inner chassis. Inner chassis. And then yung screw. Then, ibalik natin. Dahan-dahan sa pag-screw. Huwag bara-bara para hindi bilog yung screw. Tapos, tamang torque lang po ito sir, hindi po ito hinihigpitan. Hindi rin po ito nilalagyan ng thread lock. So, ayun na. Okay na. So, gumagana naman yung
tag dito, fire pin lock. And then, ibalik natin yung knocker since wala naman tayong gagawing modification dito. And then, yung knocker valve. Ay, yung knocker spring pala, sorry. Knocker valve. Ayan. So, ganyan po siya ang mechanism niya, sir. Ito po. So, kapag tumama siya, magi-stop. Then, tapos, pag nag-slide, nag-recoil, yung blowback housing, yung part ng blowback housing, tatamaan niya to. Babalik sa dati. Yan. Ganun po. So, itabi po muna natin ito. Dito po tayo. Pati ito, sir, wag niyo pong lalagyan. Meron na po siyang lube na dati. Yung nilalagay ni Tokyo Marui. At, yun. Huwag niyo na pong lalagyan ng malapot na silicone oil. Maganda, sir, yung ballistol. Ang hindi lang maganda kasi sa ballistol, nakakasira ng o-ring, pero dapat dito lang sa baba. Since wala naman kayong o-ring na i-protect dito sa baba, pwede ninyong sprayhan ng ballistol. Yun po ang ginagamit ko minsan kapag may nagpapa maintenance po sa akin. So, ayun, sir. Yun na yung second part ng video.